Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Truly, God keeps His promise, and I am a living testimony of how He fulfilled it in my life through Isaiah 60:22. Alam ko marami dito sa inyo ang nawawala na ng pag-asa, naiinip, gusto nang sumuko at sobrang disappointed na sa mga naging proseso. Hindi po kayo nag-iisa. Isa rin po ako sa mga katulad ninyo na nasaktan, umiyak at muntik na ring sumuko. Hindi naging madali ang lahat. Sa loob ng 8 taon kong pagpaparang sa DepEd, hindi ako pinabayaan at iniwan ni Lord. Minsan, sa pagiging abala natin para maabot ang ating mga pangarap, nakakalimutan natin na ibigay ito at ipagkatiwala sa Kanya ng lubusan. Kasi nakafocus tayo sa kung ano yung gusto natin, hindi dun sa gusto ni Lord na mangyari sa buhay natin. Gusto ko lang pong i-share ang aking kwento of how God shaped and taught me to place my trust in Him, not just in my own understanding. At dito ko rin tunay na naintindihan ang life verse ko na Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. 2015, nag-enroll ako sa masteral since nasa government ako as contractual employee that time. Kinuha ko ang Master in Public Administration at sabi ko baka pwede ko rin magamit sa pagpaparank sa DepEd. Natapos ko lang ay 1 year, hindi ko na naituloy dahil nahirapan akong pagsabayin ng trabaho since Sabado at Linggo na lang ang pahinga tapos puro whole day pa ang pasok. Sobrang na-drain ako at di na rin kasi tumuloy ang mga ka-work na kasama ko sa masteral, kaya di ko na tinapos. 2016, nag-uniting. First try na magparank sa senior high school kasi massive hiring daw. May mga kakala din kasi ako na natawagan nun kahit hindi pa tapos ng uniting at hindi pa board passer. 2017, graduated BS in Professional Education. Nagparank ulit sa senior high school, hindi natawagan. 2018, nag-take ng LET board exam. Glory to God, nakapasa ng 1 take lang. Mas lalo akong na-push na magparang kasi may eligibility na ako. Grabe yung pagsusunog ng kilay ko noon after office hours review agad hanggang gabi tapos madaling araw. Malinaw sa akin noon na ang motivation ko ay gusto kong maging teacher. Gusto kong maging professional licensed teacher. So ayun, nagparang ulit sa senior high pero hindi pa rin natawagan. 2019, nagparang ulit at ayun, nakapasok sa registry qualified applicants under TVL Strand. Finally, tinawagan na ng HR at pinapapasa na ng mga requirements. May school assignment na rin na sinabi sa akin. Excited, sobrang excited to the point na minotor ko lang yung division office, mga 2 hours din ang layo. Kahit umuulan, tuloy ako para magpasa ng requirements. Pero nung ipapasa ko na sa division office, hinihingan ako ng isang requirement sa mismong araw talaga ng pagpasa ko na hindi ko naman agad maipoprovide dahil need ko pang aralin ng 2 months yon. Bagong guidelines raw kasi, kaya kailangan. Hindi naman ako pwedeng hintayin or i-reserve yung item para sa akin. Hindi ko makakalimutan yung moment na yon dahil yun pala yung magiging matinding heartbreak ko sa DepEd. So ayun, na broken heart, na disappoint, umiyak, umasa, napagod, lahat na ng emosyon, naranasan at naramdaman ko nun. Iniyak ko lahat kay Lord yon na hindi alam ng family ko kasi hindi ako nagkukwento sa kanila. 2020, nagpahinga munang magparang. Grabe yung sakit, ang dami kong luha na inaibuhos kasi umasa talaga ako. But our God is a loving Father. Pinarealize niya sa akin na kaya hindi ako natuloy sa teaching at makapasok nung time na yon kahit may item na sana ay dahil alam niya na mahihirapan ako kasi pandemic yon. Alam natin kung gaano ka-stress yung mga panahon na yon. Ang dami ko ring nakakausap na teacher na grabe yung stress nila. Somehow, still be grateful kahit nandun pa rin yung sakit. 2021, nag-try ulit pero sa non-teaching naman. Hindi ko alam pero biglang nag-iba yung gusto ng heart ko na kahit ako hindi ko rin ma-explain kasi during the waiting season, nag-a-apply na din ako sa freelancing at sa kung saan saang government agencies na related sa admin ang position. So ayun, after ng 1 year na pahinga sa pagpaparang, nag-apply ulit ako pero this time, sa non-teaching ako sumubok mag-apply. Ayun, hindi pa rin natawagan. 2022, nag-apply ulit sa non-teaching. Hindi pa rin natawagan. Kasi magkakaroon pala ng business yung kapatid ko. At ako yung naging katiwala niya doon dahil malayong lugar sa bahay namin.
4 hours din yung layo. So sabi ni Lord, dun ka muna anak para may titingin sa business ng kapatid mo. Kaya siguro nilagay ako ni Lord dun. Since resigned na ako sa dating kong work at nagpa-part-time ESL teacher lang naman ako online. Pero habang nagbabantay sa business, di pa rin ako tumitigil sa pag-a-apply. Lahat na ng government agencies na applyan ko, kahit yung mga job post sa Oriental, Batangas, Laguna at Cavite, pinagpapasahan ko na rin online. Basta may makita ako na hiring sa mga government agency, pinapasahan ko, except uniform. May mga interview pa ako na napuntahan na sinabi sa akin ng panel na overqualified daw ako, pero di naman ako yung kinuha. Kaya nga, if God's will talaga, it will definitely happen. Alam ko na hindi kalooban ni Lord bakit di ako natatawagan sa mga ina-applyan ko, at alam ko na may itinuturo siya sa akin. Sunod-sunod na rejections ang naranasan ko, pero di pa rin ako tumitigil. 2023. Nag-apply ulit sa non-teaching. Na-disqualify dahil may isang requirement na hindi na isama i-attach. Tinawagan ko yung HR para ihabol since wala pa namang open ranking na schedule, pero hindi pumayag. Hindi ko matanggap na na-disqualified ako. Dahil nung chinek yung pertinent documents ko sa division office nung nagpasa ako, wala naman sinabing kulang. Inulit-ulit ko pa na itanong if okay na ba, kaya di ko inaasahan na ganun ang mangyayari. Ito yung time na nag-decide na ako mag-stop na ako talaga. 2024. Nag-enroll sa online class hanggang sa may mga naging classmates ako na ginamit ni Lord para i-push ako at subukan ulit na mag-apply at nakakatuwa pa doon, halos same kami ng story. Puro rejections at disappointments. Inalaw ni Lord na makilala ko sila at marinig ang kanilang mga kwento para mas lalo kong maunawaan ang plano niya sa buhay ko. Ganun pala yun, dun sa time na ubus ka na, even mentally, emotionally, financially, nag struggle na ako as in sagad na. Pero yun din yung time na hindi papayag sa Lord na hindi mo maintindihan na may ginagawa siya para sa'yo. Nung una ayaw ko na talaga kahit anong pilit nila sa akin pero hanggang sa nakita ko na lang yung sarili ko na nag-aayos ulit ng pertinent documents. Nag-try ulit magparang sa teaching pero this time sa junior high school ko sinubukang magparang. Ang challenging lang nung naging demo ko kasi ngayon ako nakabunot ng topic na ide-demo ko tapos kinabukasan agad ng schedule ko at pangalawa pa sa umaga. Grabe yung puyat nun sa pagpe-prepare at pag-aaral ng topic pero naunawaan ko na baka gusto lang makita ni Lord if feeling pa ba talaga ako, if andun pa ba talaga yung passion at determination ko. Kaya kahit pag-give up na kasi andun yung pressure, itinuloy ko pa din. Pangalawa, naging una ako sa schedule na magde-demo kinabukasan kasi nag-back out yung nakaschedule ng una. Naiintindihan ko naman kasi sobrang short lang yung naibigay na oras for preparation. Pinakita lang sa akin ni Lord na dapat kapag teacher ka, dapat always ready ka at hindi lang basta work. Dapat may puso dahil maraming mga bata ang umaasa sa'yo na matututo sila. Bago ako pumasok sa classroom, may isang teacher na hindi ko kilala na naglay hands sa akin at sinabi na, God bless, sana makapasok ka na sa DepEd. Alam ko sa sarili ko nakabado na ako noon pero may mga ganong tao na sinend si Lord para i-comfort at ipaalala sa akin na anak, wala kang dapat ipag-alala. Kasama mo ako sa bawat laban mo. Grabe yung love mo, Lord. Naiiyak pa rin ako kapag naalala ko yun. Sobrang nag-enjoy ako sa demo ko, lalo nakikita ko rin nag enjoy at active ang mga learners. Nairaos ko ang demo at ang agaganda ng mga feedback sa akin ng panel para na daw talaga akong teacher magturo. At sabi pa nila, sana makapasok na daw ako. Mataas rin ang score ko sa demo. Sobrang worth it lahat ng pagod at puyat. Nakapasok ako sa registry qualified applicant, social science ang major ko at araling panlipunan ang dinemo ko. Pero sa TLE nakalagay ang name ko nung lumabas yung RQA. Di ko rin alam kung bakit. Confused, pero alam ko may dahilan ang lahat. Hanggang sa nagtawagan na at nakapag-oath na rin ang mga natawagan. Naging magaan at mas madali ko nang natanggap na siguro hindi talaga para sa akin ang teaching. Dahil alam ko sa sarili ko na sa bawat pagpaparang ko, binibigay ko naman yung pinaka-best ko at wala akong pinagsisisihan. Higit sa lahat, ipinaubaya ko na kay Lord ang mahalaga nagawa ko na rin yung part ko. The rest, si Lord na ang bahala. August, nung may nagchat sa akin, if willing ba akong mag-sub for 3 months, pinag-isipan ko talagang mabuti
At doon ako nag-decide na wag tanggapin kasi ang hinihiling ko kay Lord ay dito na sa bayan namin na kuma-assign para malapit na sa family at syempre permanent item na. Nag-pray ako kay Lord kasi need na ng sagot ng admin ng school na nag-chat sa akin dahil badly needed na daw talaga. Marami daw kasing naka-maternity leave na teacher doon sa school. Dinikline ko yung offer dahil alam ko na may hinihintay pa ako at yun rin yung nararamdaman ng puso ko. Nag-apply din kasi ako sa non-teaching as administrative officer too. Nasabi ko kay Lord na, Lord, last na po talaga ito. At masasabi ko na sa lahat ng proseso na naranasan at pinagdaanan ko, ito yung sobrang gaan lang. Walang pressure, walang worries, walang nega. Punong-puno lang ng pagiging positive. Though meron at meron pa rin ginagawang kaaway para madistract ako, lalo nung nagre-review ako sa mga possible na maging exam, at naiiyak na lang ako sa stress kasi hindi ako makapag-focus. Tapos during no exam namin, ayaw gumana nung link sa laptop kasi doon kami sasagot. Ako na lang yung hinihintay para makapag-start na. Nagwo-worry na ako noon pero nire-remind ko self ko na relax. God is with you. Kapag nakafocus ka talaga sa promise ni Lord, hindi ka na basta-basta mahihila ng kaaway pababa. Even nung interview, isa sa mga panel ay sinabihan ako ng, paano kung sabihin namin sa'yo na qualified ka for admin officer 2? Pero di ka natanggap at yung sagot ko sobrang positive lang. Bukod sa na-experience ko na rin naman talaga yon, iiba yung pinanggagalingan ng pagiging positive ko that time. Ganun pala yung pakiramdam kapag yung hope galing kay Lord, hindi sa kung kanino man or even kahit sa sarili mo. Wala po akong backer or even connections. Natutunan ko lang po talagang isurrender at isubmit lahat ng ginagawa ko kay Lord. Sa dami ng naranasan ko sa mga naging proseso, hindi ko alam na isa palang preparation ang lahat ng yon. Yung 8 taon na yon, during the waiting season, may mga itinuturo lang sa'yo si Lord kaya hindi niya pa ibinibigay sa'yo. Hindi lang natin magets kasi nakafocus lang tayo dun sa mga gusto natin. Pero once na naunawaan at naintindihan mo na, dun niya ibibigay lalo sa season na hindi ka na nag expect at naghihintay. Sa lahat, ito lang rin yung apply ko na wala pang result pero nag-ayos na kaagad ako ng mga requirements. Alam mo yung parang ibinubulong sa'yo ni Lord na, anak, asikasuhin mo na yung mga requirements mo. Kaya habang naghihintay ng tawag, na-prepare ko na yung mga kailangang papel. Nakapunta na ako ng PRC para magpa-authenticate ng ID at rating at nakakuha ng NBI. Yung medical at neuro na lang ang kulang hanggang sa inilabas na ang result ng RQA. Nakita ko yung application code ko. 544 qualified applicants ang nakapasok. Tapos 90 lang ang kukunin. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng sariling ranking based doon sa pinost na result at narank ko ang score ko as rank 37. Pero sabi nga nila, wala daw sa ranking yan. Pero positive pa rin ako. Hanggang sa nagtawagan na at isa po ako sa natawagan no mismong buwan din na yun. Permanent item at sa bayan lang din namin. May 1 oras ang layo at tawid dagat. Pero ang mahalaga sa ako pa rin ng bayan namin na doon ko naalala na, oo nga no, yun yung prayer ko. Permanent item at malapit sa family within our municipality na. Sobrang saya. Grabe yung iyak ko nun. From heartache to tears of happiness. Glory to God. At first time daw na nag-base sa ranking. Dinisregard yung mga recommendations. Wala talaga yung posible kay Lord kasi yun po talaga yung pinagpipray ko. Yung maging fair po at mag-base sa ranking para if ever man na hindi matanggap, mas maluwag po na matatanggap ng mga applicants na kagaya ko yung naging result kasi naging fair. At ayun nga, finally, masasabi ko na rin po ito. Item secured. Ang tagal kong hinintay na masabi ito at eto na. Thank you Lord. Tunay nga na kapag ibinigay at pinagkatiwala mo sa Kanya, mas papatunayan ni Lord sa iyo na tapat siya at kailanman hindi nagbabago. Kailangan mo lang talaga magtiwala, hindi sa sarili mo kundi sa Kanya, and He will bless you beyond your wildest dreams. Hindi pala ako para sa teaching. Sa non-teaching pala ako gustong ilagay ni Lord. Kaya po pala, alam kasi ni Lord na baka di ko kayanin ang stress at pressure sa pagtuturo. Kasi madali akong ma-stress at mag-breakdown. Kapag may bata lang na hindi nakikinig, umiiyak na ako kasi nga nakapagturo ako sa online as ESL teacher. Tunay na yung akala natin na yon,
yun na yung mga kabuti para sa atin, eh may mas maganda pa palang ibibigay at inihanda si Lord para sa atin. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Isaiah 55:8-9. Kaya para sa mga kagaya ko na muntik ng sumuko or pasuko na, please wag po. Magpatuloy lang po kayo. Lagi niyo pong tatandaan, it's not how many times you fall, but it's how many times you stand up after you fall. Pero dapat isama mo si Lord, wag yung ikaw lang. Isa yan sa mga natutunan ko. At once na nag-pray ka at humiling sa Kanya, be specific at maniwala ka na na-receive mo na ang hinihiling mo. Kahit anong gulo at dumi pa ng labanan or proseso, maniwala ka dahil walang hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Maniwala ka sa proseso ni Lord at hindi sa tao. Walang imposible sa Kanya, kaya laban lang. Nakikita po ni Lord lahat ng hirap, sakripisyo, at mga pagpapagal ninyo. At tandaan mo, sa bawat struggle, mayroong victory at isa akong magpapatunay doon, kaya magpatuloy ka lang. Alam niya ang laman ng puso mo, higit sa lahat, alam niya ano ang mas makakabuti para sa'yo. Submit and surrender everything to Him. Siyang bahala sa'yo. By God's grace, at the age of 32, finally, may permanent job na ako. Thank you, Lord. Ikaw po talaga yon. Yung mga pinagpipray ko noon, testimony ko na ngayon. Kaya alam ko po na kung nagawa ni Lord sa akin, magagawa niya rin sa'yo. Magtiwala ka lang sa Kanya at habang naghihintay ka, i-enjoy mo lang yung season na yon at i-acknowledge yung anumang emosyon na maramdaman mo. Lagi mong alalahanin, when God closed the door, there is more. Hindi ibig sabihin sunod-sunod na rejections ang nararanasan mo, hindi ka na mahal ng Diyos. Rejection is God's protection. Rejection is God's redirection. Rejection is God's correction. Trust God's timing and His process. Hindi ka mag-isa sa bawat laban. Jesus loves you. Kasama mo siya palagi. To God belongs all glory, honor, and praise. Thank you, Jesus.